OLA, online lending, demand letter, summon, warrant of arrest, legal law firm, and attorneys. OLA, online lending, demand letter, summon, warrant of arrest, legal law firms, and attorneys. Tandaan nyo, walang legal firms and attorneys ang magte-text or email lang para ipaalam sa inyo kung kakasuhan ka or may court hearing or demand letter ka. All legal documents are sent via post office na may legal stamps and approval ng post office at legal court. At kung hindi naman nagpapakilala ang nag-text kung anong company ang nag-complain sa iyo, tinatakot ka lang yan. It is also illegal to use names of attorneys and law firms as a form of threat and to invoke fear. Kung sinabihan ka ng OLA agent na magkita daw kayo sa NBI or police station, sabihin mo sige para magkaalaman. Unahan mo pa kamo sila sa police station. Lapagan mo ng SEC guidelines at mga harassment ng mga agents nila. Sa mga agents na nandito at nangaharas, hindi lahat ng nandito mangmang. Maraming matinong borrower dito, pero dahil sa ginagawa nyo, tinuruan nyo kaming lumaban. Pag ang kinaso namin sa inyo umandar na, alam nyo mangyayari sa inyo. It's either magsasara kayo at mawawalan ng trabaho, o kaya naman magmumulta kayo sa bawat taong hinaras nyo. Alam nyo yan. Nakaregistered man kayo sa SEC, illegal naman yung taas ng interest at processing fee ninyo. Nang haharas pa kayo, kaya patong-patong na yan. Sa mga kasama kong OLA victim, wag naman sana hahanap lang ng kausap dito. Pagtulungan nating lahat to para mabilis umusad. Oras na para kalampagin uli ang gobyerno. Makiisa sa pag-email sa face@op.gov.ph. Mag-email sa mga senador. Ugaliin mag-mention hashtag sa mga kinauukulan. Sumama sa mga mass filing sa PNP, ACG o SEC. Tulungan ang mga kapwa OLA victims. Kilos na tayo kasi araw-araw padami ng padami ang victims. Halos nagkakasakit na. Sana may boses na natin lahat. Mag-organize po uli tayo ng isang online rally laban sa mga OLA. Ganon din sa Facebook. Ugaliin din natin mag-hashtag, mention at share sa mga panawagan, post para sa mga protector, regulator at mga legislator, pati na rin sa mga law enforcer ng bansang Pilipinas. Every day, hundreds of people and victims. Dapat magkaboses na tayo lahat. Matagal na itong operation na ito. Kailan po natin sila patitigilin? Kung may mamatay na dahil sa stroke, sa depresyon, sa nervyos, sa takot, at kung may magpakamatay uli, huwag na po natin patagalin. Sobra-sobra na ang pagkakataon ng OLA na binigay natin. Parang na-spoil na natin sila na gawin nila ang gusto nila. Tama na ang pagbibigay natin sa kanila. Putulin na ang mga sungay. Dapat yan ay binibigyan ng leksyon. Kailan pa ito mapagtutuunan ng pansin? Kapag lugmok na tayo, lahat
kapag sadsad na ang ekonomiya? Dahil lugmok na ang daan-daan libong Pilipinong biktima ay hindi na naging productive at marami ang nawalan ng hanap buhay, panghanap buhay at trabaho dahil pinagsamantalahan na ng halimaw na financing, lending o lapautang modus. Nagpapalitan pa rin ng kwento at payo ang mga biktima sa mga pampubliko at pribadong grupo sa Facebook. Karamihan sa mga komento ay nagpakita na hindi nila alam kung aling mga otoridad ang pupuntahan. Hindi nila alam kung aling mga ahensya ng gobyerno ang maaari at dapat na protektahan sila. Habang ang mga biktima sa ibang bansa ay bumaling sa mga kawanggawa at sentro ng komunidad para sa tulong, ang mga Pilipino ay pumunta sa kung ano ang naa-access sa kanila, ang kalayaan ng portal ng impormasyon at social media dahil sa kawalan ng pag-asa at hustisya. Para pigilan ang mga online lending platform na sumira sa buhay ng mga tao, kailangan ng mga regulator na lumangoy ng mas mabilis kaysa sa mga pating. Ngunit ang malungkot na katotohanan dito sa Pilipinas, marami sa mga batas at regulator na iyon ang ayaw na tapusin ang ganitong klase ng panloloko. Hindi man lahat, ngunit pinilit nilang lumangoy kasama ng mga pating na hawak ang kanilang palikpik. Sinasabi ko lang, sad reality. Para sa mga illegal ola na nanghaharas at nananakot, first thing first, ang lahat ng pumbabanta sa inyo ng agents ay walang katotohanan, meaning tinatakot lang kayo. Mga small claims, case, istapa, naiakyat na sa higher department ang utang mo at kung ano-ano pang katsurbahan. Yan po ay hindi totoo. So what will you do para di ka may stress? Para di ka ma-depress? Simple, turn off your SIM. Ipunin mo lahat ng ebidensya mo at mag-file tayo ng complaint. But for the meantime, i-turn off mo ang SIM mo. Turning off your SIM doesn't mean na tinatakbuhan mo ito. It's just that you have to focus first. Ang ginagawa kasi ng OLA at ng agents sa inyo is attack your mental health. Kapag ang mental health ang apektado, everything will follow. Apektado ang trabaho, apektado ang buhay sa pamilya, apektado ang pagdedesisyon. At kapag apektado ang pagdesisyon mo, wala na. Diyan katalo. Dahil sa takot mo sa OLA, mapipilitan ka magbayad kasi nga takot ka. Please take note na kahit ano pang gawin nila, wala silang kahit na anong legal na hakbang na pwedeng gawin para mapagbayad ka. Credit to the owner. Mga paalala ni Kikay. Number 1,
Huwag maniwala sa nanghihingi ng pakape, mga hacker kuno na magbubura ng record ng contacts mo, modify at override. Mag-ingat kayo sa mga nakaka-chat nyo online. Huwag makipag-PM kahit kanino nag-o-offer na tutulungan kayo. Libre na po ang mga payo ko. Magbabasa, manonood ka na lang. Number 2, hanggat maaari, huwag ka na magbasa ng text nila. 99% naman ng mga sinasabi ng OLA ay hindi totoo. Mag-on or off ka ng SIM, guguluhin pa din naman ang contacts mo. Number 3, mag-text blast ka din sa contacts mo. May template akong sample na pwede nyo gawing guide pang text sa contacts o gawa ka ng sarili mo. Pwede mo din i-text ang awareness post ko na may 24 oras na video. Basta di ko alam paano mo gagawin. Isa-isahin mo ang contacts mo. Magpaliwanag ka. Number 4, private your FB. Manood ka sa YouTube tutorial. Patulong ka sa mga anak mo, kapitbahay, kamag-anak, jowa mo, or sa ex mo. Basta mag-private ka ng FB. No public tags and post from your friends. Change name. Change username. Messenger setting username. Change profile picture and cover photos. You have to make sure na pag sinearch full name mo sa FB, walang lalabas na results under post at photos. If naka-private ka, mababa ang chance gawan ka ng GC. Number 5, sumali ka sa buy and sell nyo. Kausapin mo ang admins, educate nyo about sa OLA. May awareness post about buy and sell. Check mo na lang sa FB ko. PS, huwag ka mag-partial, huwag magbayad ng principal, huwag mag-extension. Sabihin sa OLA agent na magbabayad ka. If sa office nila or sa barangay, hingan mo ng official receipt. If ayaw nila pumayag, di wag ka magbayad. Okay lang sumagot sa OLA para di nila masabi nagtatago ka sa utang at obligasyon mo. Pero wag ka makipagbardagulan. Less talk, less mistake. Kung kayo ay biktima ng mga nagpapanggap na hacker, nagbubura ng record sa OLA, modify at override, maaari kayong mag-chat sa PNP Anti-Cybercrime Group. I-send ang conversation nyo ng scammer at pati ang payment method or GCash na ginamit. Muli po, walang makakabura ng OLA nyo. Wag na wag kayo makipag-PM kahit kanino dahil baka buraburagang na yang kausap nyo. Tandaan, walang makakabura ng record nyo. Huwag kayo maniniwala sa mga nagsasabi na tutulungan kayo. Walang override, walang modify, walang makakaalis ng record mo sa OLA. Di ko kayo pa pansinin if biktima kayo ng buraburagang dahil paulit-ulit na lang. Paano mo aaminin sa pamilya mo na biktima ka ng OLA? Maging honest, sabihin mo ang totoo, like nabudol ka sa fake ads nila, naengganyo ka sa akalang malaki ang mahihiram mo, na akala mo matutulungan kanila. Explain paano nangyari. Explain mo sa mga kakilala mo na hindi mo naman sila ginawang guarantor or reference. Explain mo na na-compromise ang phone mo. Humingi ng pasensya, mag-sorry ka, sabihin mo sa nadamay na contacts mo na biktima ka ng mga illegal na OLA. Tanggapin man nila ang sorry mo o hindi, hayaan mo na lang kung ano isipin nila. Pansamantala lang naman yan, lilipas din. Explain mo na may ginagawa kang legal action. Ipakita mo mga reports mo like SEC, NPC, NBI, PNP Cybercrime. Lagi ka mag-share at magbasa ng mga post ni Madam Kikay Bautista at Perfecto Bordallo
para ma-educate sila lalo sa mga modus ng OLA. Humingi ka ng suporta. Sabihin mo, support ka sa pinagdadaanan mo. Now, lahat ng matanggap nilang harassment, text ay huwag pansinin at agad i-block ang agent. Sana all.